Okay po, so good morning po sa lahat at praise po ang Diyos sa umagang ito at tayo po ay mag-aaral ng mga salita ngayong umaga. Nawa po saan man tayo naroon ay nakapokus po tayo sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Doon sa mga naka-join sa Google Meet, no? Hindi naman po hadlang kahit saan kayo. Kahit nasa puno ng kahoy, nasa saan man, pwede kayong mag-join. Okay po, so ngayong umaga mga kapatid ay buksan po natin ang ating mga Bible sa Matthew chapter 4. Tayo po tumayo. Tayo po ay magbabasa. Isang verse lang po ang ating babasahin sa Matthew chapter 4 verse 19. Sabi po dito sa verse 19, and he said unto them, follow me, and I will make you fishers of men. Sa ito ay po'y manalangin, ang makapangyarihan sa lahat. Salamat o Diyos sa umagang ito sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya. Salamat po sa pagkakataon na kami po ay narito upang kayo po ay aming parangalan, luwalhatiin at sambahin. Nawa po Diyos, kayo po ang mauna sa aming gagawin ngayong umaga. Ano po ang gawa ng kaaway, alisin mo ito sa aming kalagitnaan. Nawa po anong po mga struggle sa aming mga buhay. Kayo po, Diyos, ang tumulong sa amin upang kami po ay makapokus na makinig ng iyong mga salita. Salamat, O God, at lahat po ito idadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So tayo po ay mga kapuna, mga kapatid, at unang-una, ang ating pag-aaralan ngayon ay pinamagatang yung tinatawag pong the crucial, no? Of the discipleship. So kung makita po natin dito, mga kapatid, itong bahaging ito, bago po sinabi ng ating Panginoon, yung verse na ito, ay nandun po siya sa tinatawag pong, pag katatapos lang po niya ito, ng tinatawag na temptation, at makita natin sa, kung ibabackground natin, sa verse 1, na sabi doon, then was led up of the Spirit into wilderness to be tempted of the devil. And when he had fasted 40 days and 40 nights, he was afterward a hunger. So, nung nagsimulang magministeryo ang ating Panginoon, mga kapatid, nandun na po yung tinatawag na struggle, temptation, trial sa kanyang buhay. Na kahit po siya ay Diyos, pero dahil nga po ay siya ay nagkatawang tao, lahat po ng pangangailangan ng tao ay naranasan po ng ating Panginoon. Ano ba yung kailangan ng tao? Kumain, uminom, matulog. Yon. Naranasan po ng ating Panginoon yon. Kaya nung siya ay tinukso, alam na Satan po na yun ang weakness ng ating Panginoong Kristo during the time. Bakit to? Sabi po doon, when he had fasted 40 days and 40 nights. Siya ay fasting. Pag sinabing fasting, siyempre Old Testament system po yon. Talagang hindi kakain. Tayo ba nagpapasting, mga kapatid? Ilang araw tayo nagpapasting? Mga 3 araw, pastor. Yon, so, yan lang po natin. Ano po yung aking lesson. So, ano po yung punto dito, mga kapatid? Na yung ginawa na ating Panginoon, parte po ng kanyang pagiging tao. Kasi nga sa Philippians chapter 2, makita natin na ang ating Panginoon ay nagkatawang tao. Hindi po siya tao lamang. So wala ho sa Bible na tao lamang. Siya po ay nagkatawang tao. Kaya yung pangyayaring yon, tingnan natin, sabi po ng Book of Philippians, chapter 2, verse 5. Simulan natin sa verse 5, mga kapatid. Sabi doon, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thou it not robbery to be equal with God. Verse 7, but made himself of no reputation and took upon him the form of a servant and was made in the likeness of men. Verse 8, and being found in passion as a man, he humbled himself and became obedient unto death. Even, ano sabi doon? Even the death of the cross, hanggang kamatayan. Nandun po yung pagpapakumbaba ng ating Panginoon.
Kaya yun din po ang nilalarawan ng mga Kristiyano, yung humility. Kaya nga tinawag tayong Christian. Kaya nga ang pinaka pamagat ng ating pag-aralan ngayon, the crucial rule of discipleship in the Christian church. So, kailangan mahirap pong maging Kristiyano. Sa panahon nga ng mga disciples, mga kapatid, marami ho talaga humiwalay na sa ating Panginoon. Hindi na ho sila nakatagal. Ang natira na lang, 12, no? At yung isa pa doon, siya pa yung nagkanulo sa kanya. So dito, isa-isahin po natin yung ating pag-aralan ngayon, yung tinatawag pong number 1 po, the biblical foundation of discipleship. Ano ba yung biblical foundation sa ating pagiging disipulo, sa ating pagiging alagad? Pag i-define po natin yung disciple, ano bang ibig sabihin nun? Disciple means learner, student, follower. So yun ang ibig sabihin ng disciple. Kaya kung makita natin in the book of Acts, yung mga apostol, talagang sila po, kahit saan pumunta ang ating Panginoon, sumusunod sila. Kasi nga po, sila ay follower, disciple, learner. At tinuturuan sila ng Panginoon araw at gabi. Yun po yung estudyante, yun po yung learner, yun po yung follower, disciple. Kaya tinan po natin, 11:26 ng Book of Acts. Ano po yung sabi po dito ng ating Book of Acts? Sabi doon, and we had found him, he brought him unto Antioch, and it came to pass that a whole year they assembled themselves with the church and taught much people, and the disciples were called Christian first in Antioch. Yun. Kaya tinawag silang disciple kasi nga sila po ay mga follower ng ating Panginoon. Saan man sila pumunta ay nakikita sa kanilang buhay yung pagiging mananampalataya. Hindi lang tuwing araw ng linggo. Hindi lang tuwing araw ng linggo mukha tayong Kristiyano. Pero dapat Monday to Sunday, talagang Kristiyano tayo. Ano ba yung Kristiyano? Pag sinabing Christian, tinan po natin, letter C. Anong letter C? Compassionate and loving. Ang isang katangian na isang Kristiyano ay may kahabagan siya. Kaya nga, di ba, nung nakita ng Panginoon na maraming mga tupa na naliligaw, maraming aanihin. Ano ang sabi niya? Mag-pray kayo na magpadala ang Diyos ng mga mag-aani. Kasi harvest time na eh. Sino yung i-harvest natin? Yung mga born again, yung mga pinili ng Ama before the foundation of the world. Yun, dapat mayroon tayong kahabagan. Nawa, pastor, mayroon sa amin born again pero nasa maling katuruan. So, yung burden po natin yun. Hindi naman natin na tayo mangaral sa patay. Pag may alam kayong born again na mga nasa ibang grupo, yun po ang burden natin. Magkaroon tayo ng compassionate and loving sa kanila. Na makapag-share tayo ng tama ayon sa kalooban ng Diyos. Ano pa? Letter H. Ano yung letter H doon mga kapatid? Humble. Yon. Di ba sabi na nga 2 Chronicles 7:14, if my people that are called in my name shall humble themselves. So, mapagpakumbaba. So, aalisin po natin yung pride. Wala hong magagawa sa buhay yung pride. Ano yung salitang pride? Yung bang kahit mali ka, papangatawanan mo yung mali. Mali na nga eh. Yung tama, pag sinabi ni Lord, yun talaga ang tama mga kapatid. Kaya nga sinabi ng Panginoon, John 8:2, you will know the truth and the truth will set you free. Kapag hindi natin pinairal yung humility, magkakaroon po tayo ng tinatawag pong pride at yun po ay magkakaroon tayo ng problema. Kasi ang pride ay ito ay paglaban sa Diyos. Kung makita natin sa 1 John 2:15, yun po yung sinasabi na iiwasan po natin. 1 John 2:15, sabi ni Apostol Juan. Tingnan natin yung mga Bible natin mga kapatid, yung mga naka-join sa Google Meet. 1 John 2:15, sabi po ni Apostol Juan sa 2:15, love not the world. Yon. Neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Ano daw yung word na yon? For all that is in the world,
Ano yon? The lust of the flesh. Ano pa? The lust of the eyes. And the pride of life is not of the Father, but is of the world. Hindi pala ito sa Ama. So kapag pinairal natin yung lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life, hindi po ito sa Diyos. Sa mundo po ito. Kaya nga palaging pinapaiwas tayo sa mga bagay na ito kasi ang maututuwa lang pag ginagawa mo ito, ikaw lang. Pero ang Diyos natin o ang Ama natin sa langit, hindi po niya ikalulugod yung mga ginagawa natin na mga lust of the flesh, lust of the eye, and pride of life. Ito yung magbibigay dahilan para mawalay tayo sa Diyos. Ito ang magiging dahilan para alisin ka ng Diyos sa kanyang iglesia para hindi ka na makahawa. Di ba? Kaya nga, di ba, marami yung mga may sakit. Yon. Kaya nga, di ba, nung tayo po ay nagkaroon ng pandemic, ano ang ginagawa sa may mga COVID? Inihiwalay. Dinadala sa ospital. Hindi na madalaw. Ano ba? Hindi mo na makausap. Kasi nga hinihiwalay, kasi makakahawa pa. So, ganun ho ang tayo natin. Kaya, bilang tayo mananampalataya, magkaroon tayo ng humility. Ano pa yon? Letter R. Christian. C-H-R. Ano yung R? Righteous. Sinabing righteous, wala naman tayo sariling katuwiran. Pero yung katuwiran yon, ay dahil sa Panginoon. Yung katuwiran natin, nagbabatay po sa salita ng Diyos. Kaya nga, di ba sabi ng 2 Timothy 3:16, all scripture is given by inspiration of God. It is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction, and righteousness. Paano ka magiging righteousness? Dahil kay Kristo at sa pagsunod, may gabay tayo ang salita ng Diyos. Ito ay magagamit natin sa katuwiran. At ano ang purpose? That the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Yun. Pag yung katuwiran ng Biblia, katuwiran ng Diyos, yun po ang sinusunod natin. Anong sabi doon? That the man of God may be perfect, magiging malago tayo. Yun, kumbaga sa halaman, talagang alagang-alaga sa pataba, walang damo. Yun, tinatabasan mo yung mga sanga na hindi na namamunga, na inaalis yun para lalong mamunga. So ganun ho tayo, yung mga dapat alisin sa buhay natin, yung mga worldly desire, yung mga lust of the flesh, tanggalin na po natin yan. Bakit? Hindi yan makakatulong sa spiritual na buhay natin. Yan ang maglulubog sa atin para tayo ay mawalay sa Diyos. Yan ang magiging dahilan para tayo ay mawala sa paglilingkod. Kaya di ba sa panahon ng Old Testament, bakit si Adan at Eva inalis ho sa Garden of Eden? Nagsumubay po kasi sila. Ayaw nila magpasakop sa kalooban ng Diyos. Hindi sila nanatili doon sa prinsipyo na huwag kang kakain ng bunga na nakababatid ng mabuti at masama. Sa halip na ginawa nila, na manatili, anong ginawa nila? Tumingin sila. Nung tumingan, abay nagkaroon sila ng desire. Kaya sabi doon, everything we see and everything we hear, it affects our mind. Ay may nakita, may narinig. Kaninong boses lang narinig ni Eva? Boses ba ng Diyos o boses ni Satanas? Boses ni Satanas. Samantalang may narinig na nga silang boses ng una ng Panginoon. Pero may narinig ulit sila na ibang tinig, magkaibang statement. Ang sabi ng Diyos, huwag kayong kakain. Ang sabi ni Satanas, pwedeng kainin. Kung kayo po ang nandun sa kalagayan ni Eva, mapapanindigan din po ba ninyo yung sabi ng Diyos? Ay, ibang klase, pastor. So, wala hong pagkakaiba sa atin si Eva at si Adan. Sa kanila lang panahon. Pero kung ilalagay din natin yung sarili natin sa kanila, hindi natin alam ang magiging resulta din. Pero dapat talaga nanindigan, ano? Anong sabi na nga ba ng Panginoon? Huwag na kayong kakain ng bungang nakakabatid ng mabuti at masama, sapagkat sa oras na kayo'y kakain, ay walang sala kayong mamamatay. At di ba, namatay nga sila, hindi naman automatic, pero yung spiritual relationship nila sa Diyos, yung good communication nila sa Diyos, nawala na. At pinalayas nga po sila sa Garden of Eden.
At saan sila dinala? Outside Garden of Eden. Ano ba yung Garden of Eden na ito? Masarap ang buhay po doon. Hindi sila nagtatrabaho, hindi nila kailangang magpakapawis, magpakapagod para kumain. Nag-provide na po ang Diyos para sila ay kumain. Pero nung sila ay nawala na po sa Garden of Eden, anong nangyari? Ang sabi ng Panginoon, ang iyong kakainin ay iyong pagpapawisan. O di ba? Cars po, katumbas na resulta ng pagkakasala ay mayroong tinatawag na cars o tinatawag na penalty o chastisement do sa mag-asawa. At dito sa babae, o ikaw babae, dahil nakinig ka sa ahas, kapag ikaw ay nanganak, ano mangyayari sa babae pag nanganganak, mga kapatid? May babae bang nanganganak na tumatalon sa tuwa? Hallelujah! Amen! Nanganak na ako! Wala ho, mga kapatid. Hirap na hirap sa babae kapag nanganganak. Ano po yun? Dahil sa disobedient ng mag-asawa. So yung righteousness ngayon sa ating panahon, manatili po tayo dito sa Word of God. Kaya compassionate, loving, humble, righteous, letter R, I. Yon. Innocent in sin. So dapat ang Kristiyano, pagkasalanan, talagang kinamumuhian mo na ito. Pag alam mong kasalanan, kasalanan yan. Alam mong kasalanan, gagawin mo pa. Ano ang mangyayari sa'yo? Ano ang inaakit mo sa kasalanan? Diba? Sabi ng James, tinan natin ang James, mga kapatid. Ang temptation ho ba, kasalanan o hindi? Yon. May kwento po dyan. Bigyan ko muna na kayong kwento. May isang binata, nanligaw po siya. Yon, alam mo, sinong nakaranas sa probinsya? Yung may probinsya. Sa probinsya po, pagkabag nanliligaw, hindi po kapitbahay ang isa 3 oras ang lalakarin mo bago marating yung nililigawan mo. Tapos wala pang tsinilas yan. Kasi puro putik pa yan. So, may isang binata. Kwento lang ito pero para makarelate kayo. So, yung binata, habang naglalakad papunta sa liligawan niya kasi nakapamada. Diba? Uso yun, pamada eh. Nababanguhan yata yung ibon. Abay, umikot-ikot po yung ibon sa ulo niya. Gusto yatang pugaran. Yon. Hanggang malapit na siya doon sa liligawan, hindi tumitigil. Nagkaiikot yung ibon. Ngayon, bakit napigilan ng binata yung ibon na magpugad sa ulo niya? Kasi binubugaw niya. Yon, binubugaw niya. Gustong dumapo, pero binubugaw niya. So, gandun minsan ang temptation, mga kapatid. Nandyan yung temptation, pero kaya nating itabo yan, kaya nating kontrolin, tayo ang mag-handle dyan. Sabi ng James, tingnan po natin, sa James chapter 3, tingnan po natin sa chapter 1 po pala. Sabi sa verse 13, sabi doon, let no man say, when he is tempted, I am tempted of God, for God cannot be tempted with evil. Neither tempted he any man, but every man is tempted when he is drawn away of his own lust. Yon. Ano pa? And enticed. Then the lust had conceived. Ito matindi. It bringeth forth sin. Yung lust of the flesh pala ay ano yung salitang conceive sa Tagalog? Naglilihi. It bring forth sin. It's sin when it is finished, bring forth death. Yun. Kaya kapag ang isang tao ay natukso na siya, nakagawa na ng kasalanan, ano ang nangyayari? Bring it forth death. Nawawala na po yung relationship niya sa Diyos. Yun. Maraming kahulugan itong death na ito, mga kapatid eh. Yung relationship, spiritual relationship, namamatay na po ito. Hanggat wala po yung humility niya na gagawin. So, Christian, yun, compassionate, loving, humble, righteous, innocent in sin. Hindi naman natin sinasabing hindi tayo nagkakasala. Pero pag alam natin mali, mali po talaga yan.
At magre-resulta yan sa atin ng pagpaparusa ng Diyos. May pagpaparusa ang Diyos, mga kapatid. Hindi niya pinapalampas kung anumang mali na ginagawa natin. Ang Diyos po ay hindi konsentidor. Siya po ay palaging nasa katama. Pag hindi tayo lumakad sa tama, tayo ay tatamaan talaga. Ano po yung sabi niya sa Hebrew 12? Tingnan po natin. Hebrew chapter 12 verse 6. Namamalo po talaga ang Diyos, mga kapatid. Yung mga bata, ha? Di ba? Ang mga tatay natin, di ba, naninirmon. Mga magulang natin, namabalo kapag mali tayo. At yung pagpapalo ng magulang natin pag ninirmon, tanda yun ang pagmamahal sa atin. Yun, mga bata. Huwag kayong magtatampo sa magulang pag kayo sinisermonan. Oh, di ka na naglaba, di ka na nagsaing, di ka na naglilinis. Puro ka, ano yung sinasabi ng mga magulang? Puro ka gala. Puro ka laro. So, di baling maglaro, basta maglinis muna ng bahay, magluto, maghuhugas ng pinggan. Kaya para hindi magalit ang mga magulang, kung ano yung mga trabaho sa bahay, gawin muna bago maglaro. Wala namang bawal maglaro, basta yung laro ay tama. Pero kung maglalaro ka, daming trabaho sa bahay, di ba magagalit ang magulang. So, ganun din po ang Diyos. Kapag tayo po ay hindi na tamang ginagawa, ano ang nangyayari? Sabi po sa verse 6, for whom the Lord loveth, He chasteneth and scourgeth every son whom He receiveth. Anong ginagawa daw? Pinaparusahan yung inaari niyang anak. Mayroon ba kayong anak na, mayroon ba kayong alam na kapitbahay, dinuspurdos yung kapitbahay niya? Hindi po. Anak lang talaga ang pwedeng paluin o parusahan. Kasi pag pinalo mo yung anak ng kapitbahay, kayo na ang magdidimandahan nun. No? Anak lang ang pinaparusahan. Tapos sabi niyon, verse 8, but if you be without chastisement, ito yung medyo delikado. Whereof all are partakers, then are you bastards and not son. Pag hindi po tayo nakaranas ng pagpapalo, gumagawa tayo ng mali, abay magtaka ka na, baka hindi ka nga anak ng Diyos. Baka anak ka ng kalaban. Baka nandito ka lang, hindi ka talaga anak ng Diyos. Kasi yung anak ng Diyos, pag nagkakasala, pinaparusahan ng Diyos. Hindi lang natin alam kung anong parusa. Pero may parusa ho talaga. Hindi niya tayo kinukonsinte sa ating kamalian. Dahil siya po ay Diyos na makatuwiran. Ano pa? But if you without chastisement whereof all partakers, then are you bastards and not son. Yun, ito yung masakit. Pag hindi tayo nakaranas ng pagpapalo, bastardo pala tayo. Sabihin, hindi tayo anak ng Diyos. Pababayaan ka na lang, bahala ka. Talagang hindi naman kita parusahan dahil di ka naman anak. Ang pinaparusahan ay anak ng Diyos. At kapag nakaranas tayo ng parusa, pagmamahal yon. At kapag nakaranas tayong parusa, dapat mayroon tayong humbleness na magbalik loob sa Kanya katulad sa mga taga-Episo. Book of Revelation, mga kapatid. Revelation chapter 2, verse 4. Ito yung sabi ni John, no? Sabi ng Panginoon. Sabi dito, nevertheless, I have somewhat against thee because thou hast left thy first love. Nung una, mga kapatid, gaano tayo kainit sa paglilingkod sa Diyos? Ako, talagang pinagpe-pray ko, Lord, nawa, maging mainit pa talaga ako. Kung gaano kainit ako ngayon, nawa, tulungan mo ako, Lord, na talagang mainit na mainit sa paglilingkod. Kasi pag lumamig ka, nung una ang init mo. Dati nakakapagbasa ka pa ng 3 chapter. Ngayon, ilang verse na lang. Isa na lang, Pastor, ilang verse? Genesis 1:1. In the beginning. Ilang taon na yan? Genesis 1:1 ka pa rin. Samantalang pag nagmamahal ka sa Diyos, talagang nagbabasa ka ng Bible, nagpe-pray ka, kapag alam mong may mga gawain, hindi mo ito pinaliligtas. Kasi hindi nga siya nagkakalimot sa atin na bigyan tayo ng blessing eh. Di ba? Nagkakaaraw, nagkakaulan, subukan mong puro araw. Di ba? Nung puro araw, anong reklamo ng tao? Ang init naman, Pastor. Grabe Mabuti na lang, 3 aircon natin. Nung 3 aircon, ng Pastor, ang lamig. Mag-Amerikana na lang ako. Nung umulan naman, di ba sa Mindanao, grabing ulan.
Talagang ang daming mga bayan nila, talagang puro tubig. So, ang daming complaint natin. Ano sabi ng Panginoon sa iglesia ng Episo? I have somewhat against thee because thou hast left thy first love. So yung first love natin, ang Diyos mga kapatid. Hindi yung first love natin yung asawa natin o yung anak natin ang magulang. Ang first love natin ay ang Diyos. Hindi ho pwedeng priority natin ang tao. Ang Diyos ang priority natin dahil lahat yan, asawa, pwedeng mawala sa'yo. Anak mo, pwedeng mawala sa'yo. Magulang mo, mawawala sa'yo. Hindi man mawala sa'yo yun dahil nag-abroad. Sa takdang panahon, nakunin sila ni Lord, mawawala din sa'yo yan. Kahit sino, kahit sinong tao dito sa mundo, pwedeng sa isang kisap mata, mawala sa'yo. Pero may isang makapangyarihan sa lahat nang sabi na, hindi ko kayo iiwanan, hindi ko kayo pababayaan. Mayroong hindi nagpapabaya, mayroong hindi nang iiwan. Yun po yung Diyos na may gawa ng langit at lupa. Yung mga tao hindi naman nakagawa ng kahit isang paso eh. Di ba? Ang Diyos nakakagawa ng mga imposibleng bagay at siya lang ang pwedeng pagkatiwalaan natin sa mundong ito. Kaya sabi doon, huwag ka magtiwala sa kapwa-tao. Magtiwala ka sa Diyos na kahit problema mo, pangangailangan mo, lahat ay kaya niyang i-provide sa atin sa kanyang kapanahunan, sa kanyang kagustuhan, sa kanyang kalooban. Kasi minsan pag humingi tayo, parang gusto agad natin hingin. Samantalang sa Panginoon, lahat ng bagay ay may kapanahunan. Yun yung aming verse kahapon sa kinasister Test Ecclesiastes chapter 3. Lahat ng bagay ay may kapanahunan. May panahon ng pagsilang. Hindi naman pagkasilang ay binata agad. May nakakita ba kayo? Na pagkasilang, binata agad? Ay ang ganda nun. Na pagkasilang, binata agad? O kasi college ka na. Binata na eh. Walang ganon. Kaya nga sabi ng Genesis chapter 4, and the process of time. May process po yan. Kaya kung nagpipray ka ngayon at wala pa, in His time. At di ba may kanta na, in His time. Anong kasunod nun? In His time. He makes all things beautiful. In His time, sa kanyang oras, sa panahon pa rin niya eh, hindi sa panahon natin. Kaya kapag marunong tayo na mag-intay at mag-appreciate sa kalooban ng Diyos, marirelax ang buhay mo. Mapapanatag ang buhay mo. Hindi ka mai-stress. Yon. Kasi pag na-stress ka, parang wala kang tiwala sa Diyos. Ang Diyos talagang nakatunghay sa lahat ng kanyang nilikha. Lahat tinitingnan niya. Wala hong nalilingid sa Diyos. Siya po ang tinatawag na omnipotent God, omniscient God, omnipresent God. Lahat ng karakteristik niya ay ini-exercise niya sa kanyang creature. Yung mga aso, pwede niyang pasilitain yan. Yung ahas, pwede niyang paliparin yan pag gugustuhin. Di ba? Nauutusan ng Diyos. Di ba? Yung uwak nga, nauutusan ng Diyos. Sinong pinakain ng uwak, mga kapatid? Inutusan ng Diyos yun. Sino yon? Si Elias. So, kayang utusan. Kayang utusan ng Diyos yung mga kobra maglabasan tuwing linggo. Kasi wala ka pa. Baka naglalakad ka, pag may cobra, baka mabilis ang lakad mo, baka may cobra. So, kaya ng Diyos yun. O kaya, anuin ng Diyos yung aso, habulin ka, hindi mabilis ka pa sa alas 4. So, kaya ng Diyos po, mga kapatid, sapagkat siya, yung omnipotent God, pag sinabing omnipotent God, God is powerful. Yun po. So, yung pinaka-pundasyon po natin, in biblical foundation ay yung katuruan ng ating Panginoon. Kaya nga tinawag tayong disciple, Christian, follower. Kasi nga, ini-imitate natin yung karakter ng ating Panginoon. He is compassionate and loving. He is humble. He is righteous. He is innocent in sin. Ano pa? He is servant. Yun. Pag sinabing servant, ano ang ibig sabihin ng servant? Naglilingkod.
Hindi tayo ang pinaglilingkuran, kundi tayo ang naglilingkod. Yun. Pag sa ibang tayo ang naglilingkod, ibig sabihin, hahanap tayo ng mga kapatid na pwede nating paglingkuran. Siyempre sa Diyos tayo naglilingkod, pero as a believers, dapat tayo ang naglilingkod. Servant tayo. Kaya sa pastor, wala hong Lord, wala hong Panginoon. Ang pastor hindi Panginoon, hindi master. Ang master natin o ang Lord ay ang ating Panginoon lang. Ang mga pastor, ang tawag sa kanila ay servant. Kaya nga kami ay utusan. Sige, utusan po niyo kami mga kapatid. Kasi utusan po talaga kami. Pero huwag niyo namang abusuhin. Ay, so utusan pala si pastor. Pastor, pwede bang ipag-igib mo kami? Pastor, pwede bang ipagluto mo kami? Pastor, pwede bang ipaglaba mo kami? Ay, sobra na yan. Pwede naman. Kung hindi mo na kaya, pero pag ganon, kayang-kaya mo, tapos aabusuhin mo naman dahil servant pala si pastor, ha? Pastor, pwede ka bang mag-general cleaning sa amin? Isang linggo? Pwede naman. Sa lagay ba, general cleaning yun eh. Ako pag nag-general cleaning, mahal ang araw ko eh. So, kumbaga, sa iglesia, servant po tayo lahat. At pinapangunahan po yan ng pastor. Yun. Hindi yung pastor Brother Ariel, ikuha mo nga ako ng tubig doon. Sister, ipagluto mo nga ako ng ano. So, inuutosan na yung kapatiran eh. Hindi po ganon mga kapatid. Ang mga pastor ay kailangan sila po yung nangunguna as a servant. So, ano po mga kapatid? Introduction pa lang naman yun eh. Kala natin tapos na. Mahaba pa po tayo. So, ano po sabi doon? Yung pinaka-foundation po natin ay yung sinabi ng ating Panginoon sa Matthew chapter 4 verse 19, "Follow me and I will make you fishers of men." Ang sinabi niya ito sa kanyang mga unang disciple. Sinabi po niya ito sa mga alagad niya. At yung mga alagad niya, yung 12 alagad, tinawag po ito ng Diyos irresistible calling. Nung sinabi kay Pedro, sumunod ka sa akin. Nung sinabi kay, sino bang kilala niyong mga alagad, mga kapatid? May kilala ba kayong alagad ni Kristo? Sa 12, ilan ang kilala niyo? Sige nga, kung sino ba nga pwede makamemorize ng 12 apostol? Ang kilala ko lang, pastor, ay si Judas. Sikat na sikat po si Judas, kaya yun ang kilala ko. So yung 12, tinawag po ng Diyos, wala silang wala silang pagtutol. Kasi ang pagtawag po ng Diyos ay irresistible. Yun, di tulad ngayon, pag mga Armenian, sabi na, tinawag ako ng Diyos pero tumanggi ako. Ay, pwede ba tumanggi pag tinawag ka ng Diyos? Ako nga, nung hindi pa ako pastor, sabi ko, naku, kahit kailan di ako magpapastor. Kasi nakita ko si Pastor Ronald noon parang hirap pag-pastor. Kaya kahit kailan, talagang parang sinumpa ko na sarili. Nagsumpa na talaga ako. Kahit kailan di ako magpapastor. Yun pala, yung salita ko lang. Pero pag tinawag ka ng Diyos, talagang sa takdang panahon. Dati, tagadala ako ng Bible ni Pastor Mahilig kasi si Pastor Ronald sa pagdidebate, kahit saan. Ako ang tagadala ng kanyang yung touchy case. Ang laman nun, brad, ay Bible, mga libro. Pag sinabing, buksan natin sa akla, ako talagang taga-bukas, parang si Soriano si Pastor Ang taga-basa ay si Brother Romel. Yun lang ang gusto ko lang, gano'n, taga-basa, taga-dala, pero yung mag-pastor, ayaw na ayaw ko. Pero ilang taon na akong pastor from 2006. Ibig sabihin, wala irresistible talaga ang calling. So, yung tinatawag na biblical foundation discipleship, magsisimula po sa ating Panginoon sa salita niya na follow me. Yun. Pagsunod natin sa Panginoon, talagang kailangan ay nasa puso. Nakapix po yung puso natin sa Diyos para talaga magawa natin yung mga bagay na mahirap gawin. Mahirap pong gumising ng maaga para mag-church, di ba? Di naman natin nakasanayan yan. Pagdating ng, nung dati hindi tayo Kristiyano noon. Kasi pag linggo, ito yung tinatawag nating rest day.
Monday to Saturday nagtatrabaho. Kung tutusin, pwede ka namang matulog, di ba, sa bahay. Pero nagsasakripisyo tayo para dumalo, para kahit sa Google Meet, para magbigay tayo ng glory sa ating Panginoon. Well, tingnan natin yung tinatawag na komisyon ng ating Panginoon sa mga disciple. Dito po sa Matthew 28, 19 to 20. Ano po yung sabi doon? Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the ends of the world. So, yung kautusan, manggagaling na po sa Panginoon. Hindi na po kay Moises, hindi sa mga tradisyon, hindi sa mga sabi-sabi ng tao. Kaya nga wala na tayong mga tradisyon. Yon, pwede naman natin gawin na, naku ba'y, mayroong tumalon na puting, itim na pusa, may mamamatay. Yan mga ganun, di ba? Ang dami namang namamatay, hindi, wala namang tumawid na itim na pusa, Brad, di ba? Kung ganun, kung babantay ka ng itim na pusa bago mamatay, abay, talagang mapupuno ang mundo. Hindi po, wala hong kwenta, hindi inaaprubahan ng Biblia ang mga tradisyon ng tao. At binigyan nga po yan ng warning o sabi ni Apostol Pablo sa mga tradisyon. Tingnan po natin, Colossians chapter 2, verse 8. Yan, pwede nyo akong sundan mga kapatid. Sa mga nasa Google Meet. Yan, maraming naka-join sa Google Meet. Kasi walang tubig dito sa Belmont. May tubig ba sa inyo, kapatid? Wala, no? So, ano na lang kami, wisik-wisik na lang kanina. Parang, anong gusto mo? Wisik, buhos, o lubog? Ay, wala na. Kahit buhos, wala nga. Wisik na nga lang. So, ilang araw na itong ganito. So, ano po yung sabi doon sa Colossians chapter 2, verse 8, mga kapatid? Sabi ni Apostol Pablo, beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the word, and not after Christ. Yun. Rudiments of the word, ano pa? Tradition, philosophy, vain deceit. Hindi yung inapprove ng ating Panginoon yon. Kaya nga mga apostol, kung titignan natin, kung ano yung inutos sa kanila ng Panginoon, yun lang ang sinusunod nila. Kasi sabi ng ating binasa kanina, sa 28 verse 19, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son of the Holy Ghost, teaching them. Yon, ituturuan daw silang sumunod sa lahat ng aking ipinag-uutos sa inyo at ako'y makakasama nyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan ito. Ibig sabihin mga kapatid, yung pagtuturo, talagang palagi natin gagawin, lalo na yung mga magulang. Sino may obligasyong turuan ang mga anak? Pastor o magulang? Magulang po. Kayo po ang magulang, kaya nga tinawag kayong magulang eh. Sino po ang magugulang dito mga kapatid? Magulang pala. Hindi magugulang. Sino magulang dito? Siyempre may mga anak, magulang po kayo. At kayo po ang may obligasyon na magdisiplina sa inyong mga anak. Kaya nga kayo dapat ang unang nakakaalam ng salita ng Diyos. Kayo ang nakakaalam ng mga aral ng Diyos. Kasi pag hindi kanyo alam, anong ituturo nyo? Kung baka kayo pa ang turuan ng mga anak. O mami, mama, papay, mamay, dapat ay ganito ang gawin mo. So, nabaliktad na. Sa Bible mo, ang nagtuturo sa mga anak, magulang, tinan po natin, Proverbs 22 verse 6. Ano po yung sabi ni Haring Solomon? Chapter 22 verse 6. Sabi po dito sa kanyang sulat sa 22 verse 6, train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. So, advice ito ni King Solomon sa mga bayang Israel, lalo po sa mga magulang. Naturuan daw yung mga anak, i-train sila. Saan sila? In the way he should go.
kung saan ang daan ng, sa mabuting daan when he is old. Kapag siya ay matanda na, hindi niya ito makakalimutan. So, yun po, no? Sa buhay po natin, mga kapatid. So, susunod po, letter B, dimension of discipleship. Yung lawak, yung lawak ng discipleship. Yun, sabi po ng 1 Timothy chapter 4, verse 7 and 8, but refuse profane and old wives, fables, and exercise thyself rather unto godliness. For bodily exercise profiteth little, but godliness is profitable unto all things, having promise of the life that now is, and what in that which is to come. Yun yung tinatawag na spiritual formation. Ito na po, no? Refuse profane. Doon, basahin nga po natin ito sa pagka-Tagalog. Nasaan na nga yung Tagalog ko? Ito, Tagalog. Kompleto ako dito. May Bisaya, may Ilocano, may Chabacano. Kasi sa Zamboanga, Kastila po doon eh. Yun, yo te amo con todo de corazon. So, mi esposa es muy hermosa. So, alam mo ba niyo yung Tagalog noon? My wife is very beautiful. So, mahirap mag-Kastila, baka maintindihan ni Mrs. eh. Maganda na yung magandang sabihin. So, tingnan natin. First Timothy chapter 4. Sa pagkaliwat sa Tagalog, tingnan natin yung sabi ni Apostol Pablo para tayo po ay lalong ma-challenge na ang pagiging Kristiyano, mananampalataya ay disciples ay mahabang proseso. At ito ay long process talaga. Tingnan po natin 1 Timothy chapter 4, verse 7. Ano po yung sabi niya sa verse 7? Datapat itakwil mo ang mga kathang masasama. Yon, ibig sabihin, hindi totoo, katha, at walang kabuluhan. At magsanay ka sa kabanalan. Ano daw ang pagsasanayan natin? Kabanalan. Hindi kamunduhan. Ang sasanayan natin, kabanalan. Ayan, pagdating ng linggo, nasaan kayo pag linggo? O nasaan mga bata? Pag linggo dapat? Nasa church. Baka nandun sa Bingwitan, dyan sa dam. Daming namatay na dito sa dam, di ba? Huwag kayong pupunta mga bata, ha? Dahil na dami nang namatay dito, kaya may babalay, pero yung babala nawala. Inalis ng mga gusto talagang pupunta. So, sabi doon, magsanay daw saan? Sa kabanalan. Verse 8, sapagkat sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang. So, pag nag-exercise ka sa katawan, di ba, papawisan ka, magiging maayos yung kalusugan mo, pero kaunti lang daw ang pakinabang nun. Ngunit ang kabanalan sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan na may pangako sa buhay na ito at sa darating. So malaki pala ang pakinabang kapag ang pagsasanay natin ay tungkol sa spiritual na buhay. Ako dati, nung di pa ako Kristiyano, talagang 50-50 ang buhay ko eh. Kasi nasanay ako sa kamunduhan. Pag binabaril kami, yung mga bala talagang gumaganon sa akin eh. Sabi ko, ba't umiiwas ka kaya? Gusto ko ba tamaan na eh. Matapos na ang buhay ko. Pero parang umiiwas. So hindi pa panahon. Pero nabibingi talaga ang kamatayan. Talagang yung pagsasanay sa kamunduhan, talagang hindi mabuti ang magiging resulta nito sa atin. Ang sabi doon, ang pagsasanay sa kabanalan ay may pakinabang dito sa buhay na ito. Di ba, pag maayos ang buhay mo, maayos ang pagkatao mo, pati kapitbahay. Kahit sino ang kausap mo. Hindi ho nagiging ano sa iyo dahil nga marunong ka nang makipagtao. Kapwa-tao. May isang kasabihan nga, madaling maging tao, ano sunod, Brother Eric? Mahirap magpaka-tao. Bakit to? Ano yung pagiging bakatao natin? Yung nilikha tayo ng Diyos, yung si Adat Eva, ang sabi ng Diyos, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis at larawan. Ano ba yung ibig sabihin nun? John 4:26, yung katuwiran at kabanalan, yun ang ibig sabihin. Kaya kung tayo'y born again, mayroon na tayong katuwiran at kabanalan,
Sanayin natin sa buhay natin yon. Magpakabanal tayo dahil ang Diyos natin ay banal. Pag sinabing banal, set apart. Yon. Ibinukod ho tayo. I-exercise po natin. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, do not conform in this world. Sinong sinasabihan kaya doon, mga kapatid? Ang mga Kristiyano sa Roma, na sila huwag makiayon sa mundong ito. Ano pa? But be, yon, transform what is the renewing of your mind that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So, kailangan mag-transform tayo. Sino nanonood ng Transformer, mga bata? Sino mahilig sa Transformer? Yun, taas mo, ha? Diba, yung mga kotse, diba? Nanonood din ako, nakailang series na ako ng Transformer, eh. Pinapanood ko yan, hindi para, kundi para ma-relate sa mga ganitong sitwasyon. Tara mo, yung Transformer, diba? Nagiging kotse, nagiging eroplano, ano pa nga nagiging yung Transformer. Kung ano-anong pwede niyang i-transform. Tayo, as a believers of the Lord, from unbeliever, naging believer na tayo. Dapat ang transform natin, believer na tayo, mananampalataya na ng Panginoon. Eh kung believer ka, tapos wala transformation, ay anong klaseng disciple tayo? Anong klaseng mananampalataya tayo? Ay sabi nga, but be transformed, what is the renewing of your mind. So yung kaisipan natin ay may pagbabago na yan. Ang prioridad na isang mananampalataya ay yung mga makalangit na bagay. Tingnan po natin, Colossians chapter 3 verse 2. Ano po yung sabi ng ating kapatid na Apostol na Pablo? Yung kaisipan po, yan ang battle. Yan ang labanan po talaga. Colossians 3:2, sabi doon, set your affection, and saan daw po? On things above. Not on things on the earth. Saan daw nakasit yung ating kaisipan? In things above. Kumbaga sa television, ano ang channel na paborito nyo? Siyempre, may kanya-kanyang paborito, no? Channel. Huwag ka magkamali, pastor, ha? Pag nagkamali ka. Ako, may sarili akong channel. Yun. Kaya wala na akong paboritong channel sa TV. May sarili na akong channel, eh. Ang problema, hindi kayo nanonood sa channel ko. Primitive Baptist Cavite Channel. Nasa YouTube po yan. 24 hours na bukas. Hindi nagsasara. Pero bakit walang nanonood? Anong pinapanood nyo, mga kapatid? So, may sarili na tayong channel. Pag kayo ay nalulungkot, pag kayo ay mga struggle, manood po kayo ng channel ng ating ng Primitive Baptist Cavite. Ang dami pong makaka-encourage sa inyo ng mga preacher. Pag wala kang pera, panoorin nyo si Elder Rene. Magtuturo sa inyo ng financial management. Pag may sakit kayo, ay si Elder Rene din. Kasi magaling ko sa health. Mayroon din akong kaunti. Yun, mga binta-binta lang ako. So marami tayong matutunan doon kasi manood ka ng ano bang paborito niyong channel? Channel 2. Baka doon ako ng Batang Quiapo. Wala namang bawal manood ng Batang Quiapo. Pero basta panoorin nyo, una yung preaching. Kasi spiritual values. O Channel 7 naman, baka nanood kayo ng Black Rider. Ba't alam mo, Pastor? Nanood din kasi ako eh. Pero bago ako nanood, alam mo na, nagba-Bible reading ako. Kasi pag hindi ko napanood yan, hindi ako makaka-relate. O sige nga. Sino ang mga nasa Batang Quiapo na artista kung kayo nanood? Isa-isahin ko kayo. O sa Black Rider, sino? Ay, hindi. Channel to ko. Sa ano kayo? Batang Quiapo lang, Pastor. O, kita mo. Dahil ko kayo. Lahat, alam ko yan. So, wala namang bawal yan. Hindi natin sinasabing bawal. Kaya lang, pag hindi ka nagbasa ng Bible, hindi ka nakinig ng preaching, baka ma-absorb mo yung mga drama doon. Di ba sa Batang Quiapo, ano ang palaging doon? Magbenta ng droga. Alam na. Tawa Sister Darren eh. Ano pa? Maghigante. Yon. Ano pa? Puro paghigante, magbenta ng droga.
mag-manufacture ng droga. Pag hindi ka malalim sa salita ng Diyos, baka pwede na palang magbenta ng droga. Kaya nga sa atin, sabi doon, but be transformed, what is the renewing of your mind. Yon. Nanonood tayo ng pelikula. Di ba? Nanonood tayo ng pelikula sa Netflix. Anong paborito niyong panoorin sa Netflix? Mga horror, pastor. Yung mga naglalakad. Ano ba yung mga naglalakad? Yung mga zombie. So, alam ba niyo mga kapatid, na may mga Kristiyanong parang zombie na. Naglalakad. Pero wala na sa hulog. Di ba ang zombie wala na sa hulog yan eh. Tama? Parang disusi na. So dapat tayo mga kapatid ay hindi ganon. Hindi bawal manood. Pero ako nanood ako, kinukuha ko yung lesson. Kinukuha ko yung mga aral. Yung kaya sa Black Rider, Batang Quiapo. Ano yung lesson na makukuha nyo sa Batang Quiapo? Huwag maghihiganti. Huwag magbibili ng droga. Kasi puro bintahan sa Quiapo eh. Batang Quiapo nga eh. Ano pa? Yung dami. So ang kinukuha doon, lesson. Lesson number 1. Yun. May listahan po ko niyan pag nanonood. Kahit sa mga pelikula, yung aral lesson number 1. Yun. Hindi lang tayo nanonood na nasisihan yung sarili natin. Kaya lang pag nanonood ka, ano ba ang lesson na makukuha mo doon sa pinapanood mo? Kasi kung kasiyahan lang ng laman, ay kahit sa maghapon, manonood ka nun. Kasi kasiyahan lang ng laman eh. Sinong natuwa? Ikaw lang. Pero wala namang lesson na nakuha ka. So ano po? So sabi doon, set your affection on things above, not on things on the earth. Bakit to yung pagkasulat ni Apostol Pablo, dito mga kapatid, sa mananampalataya sa Colossian, sabi niya, set your affections above. Sinong sinasabihan? Mga mananampalataya. Kasi nga, ang buhay natin dito sa mundo, temporary lang. Wala akong pwedeng magsabi, Pastor, buhay pa ako mamaya. Buhay pa ako bukas. Sige nga, sabihin niyo mga kapatid, buhay pa ako bukas? Wala ho mga kapatid. Ako hindi ko sasabihin, buhay pa ako mamaya. Ang palagi natin sasabihin, kung luluubin ang Diyos. Kaya di ba sa Matthew 6:34, ano ang sabi ng ating Panginoon, mga kapatid? Paborito ba sa ulo ba niyo yung mga kapatid? Pastor, ang sa ulo ko lang, Matthew 6:33. Ayun, 34. Di ba niyo sa ulo, mga kapatid? 6:34, ano po yung sabi doon? Take therefore no thought for the morrow shall take thought for the things of itself, sufficient unto the day is the evil thereof. Sapat na ang araw na ito. Kung ano yung buhay mo ngayon, sapat na ito. Huwag ka na magpaka-stress yung araw ng bukas. Hindi mo alam kung buhay ka pa. Hindi mo alam kung anong mangyayari bukas. Hindi ba nyo alam kung anong nangyari sa airport? Sa buong mundo. Yung tinatawag na Microsoft na nagkaroon ng problema. Lahat ng airport sa buong mundo. Na-delayed flight, na-cancel ang flight, pati bangko. Nadali po. So, unti-unti na po, yung tinatawag nilang cyber attack. So, walang nakakasiguro. Kaya kung may pera kayo sa bangko, withdrawin po nyo. At ibigay nyo sa ilagay niyo sa tamang kalagyan. Kasi, di ba, mayroon nung po sa ibang bansa, ang laki ng pera, pero biglang naglaho yung pera niya. Ilang milyon po yun. Kasi, yung mga hacker ngayon, yung mga atake sa computer, napakatindi na. Kaya di ba, pati PhilHealth, nadali. Yun. So, mas maganda po, mag-imbak na lang tayo ng kayamanan sa langit. O, Pastor, marami akong pera, paano ko ma-imbakan sa langit yun? Hindi nga natin madadala. So, para maka-imbak tayo ng kayamanan sa langit, anong sabi doon? Maging mayaman kayo sa pagtulong, sa pamimigay. Yun yung kayamanan sa langit. Sa paggawa ng mabuti. Yun ang kayamanan na iniimbak natin. Hindi yung material, kundi spiritual. So, sunod po, tingnan natin mga kapatid. Mentorship and apprenticeship. Yun, malapit na po tayo magtapos.
So, kailangan po sa lahat po ng Kristiyano, palaging minimentor. Kaya nga mayroong mga home Bible study. Yung kami dito, yung mga nakapaligid dito, talagang family, may family Bible study. Minsan, pag wala lang talaga ako dito, katulad nung nandun ako sa Mindanao, yung iba hindi ko napuntahan. Pero pag nandito ako at wala naman talagang appointment, talagang pinupuntahan ko yan. So, at tuloy-tuloy po yan. At saka, huwag kayong mag-absent pag every Wednesday, mga kapatid. Yun. Sinong struggle po pag every Wednesday? Yung ating virtual fellowship. Dati kami sa Tanyag, every Wednesday, pupunta po talaga kami sa bahay-sambahan, mag-prayer meeting. Yun, di ba? Pipindutin na nga lang natin yung Google Meet eh. Sinong nahihirapan pong magpindot ng Google Meet? At tutulungan ko. Gaganunin mo na lang yung Google Meet. Yun. Anong gusto nyo mga kapatid? Magkaroon tayo ng face-to-face prayer meeting dito o sisipagan nyo na lang mag-join sa Google Meet? So, gawin natin po yun na maging, kung wala namang, kung hindi naman emergency, wala namang pupuntahan, nasa bahay lang, yun, mag-join po tayo dahil yun po ay sign ng ating kalaguang espiritual. Kasi doon, marami nating marinig ng mga preaching. Tingnan natin sa Titus chapter 2, sabi doon, but speak thou, chapter 2, verse 1 to 8. Sabi ni Apostol Pablo kay Tito, but speak thou the things which become sound doctrine, that the aged men sober, grave, temperance, sound in faith, in charity, in patience. The aged women likewise, that they be in behavior as becometh holiness, not false accusers, not given to much wine, teachers of good things, that they may teach the young women to be sober, to love their husband, to love their children, to be discreet, chaste, keepers at home, good, obedient to their own husband, that the word of God be not blasphemed. So, binigay ho dito yung tinatawag mentorship, number 1 sa lalaki. Sabi doon, but speak thou the thing which are become sound doctrine, that the aged men be sober. Sa mga lalaki, ano yung sober? Laging handa, watchful. Ano pa? Grave, temperance, self-control. Sa mga lalaki, dapat sound in faith. Tapos may pag-ibig. Ano yung pag-ibig na binanggit dito? Sakripisyo. Pag nagmahal ka ng babae, nag-asawa ka, at gusto mo siyang pakasalan, dapat naunawaan natin yung salitang charity o love. Marami yung nag-asawang lalaki, hindi naunawaan yung word na love. Akala nila pag nagpakasal, okay na, may asawa na ako. Hindi ho eh. Pag sinabing charity, may sakripisyo ho yan. Ano sabi doon? Impatient. Tapos sa mga babae naman, anong sabi doon sa babae? The aged woman likewise, that they be in behavior as becometh holiness. Sa mga babae naman ito. Dapat may kabanalan tayong kumikilos. Ano pa? Sabi doon, not false accusers, hindi palabintangin, not given too much wine. Si pastor, pwede palang uminom ng alak. Not given too much wine. Sa atin, walang doktrina tayo na bawal uminom. Ang sa Bible, Ephesians 5:18, huwag kayong uminom ng alak huwag kayong maglalasing ng alak sapagkat ito'y nakakasira ng magandang buhay. Ano ang bawal? Maglasing. Ay, pwede pala tayo mag-inuman, pastor, mamaya. Meron ka bandala dyan? Wala akong bawal, walang doktrina, pero huwag naman public. Pwede ito, personal mo lang. Red wine. May sakit ka sa puso. Maganda ang red wine. Pero gagawin mo itong parang pag umupo kayo, may pulutan, may alak, ay hindi yung maganda yon. Gawin mong personal ito dahil gusto mo, katulad ni Timothy, sabi ng Apostol Pablo, uminom ka ng kaunting alak sapagkat ito'y maganda
sa iyo sapagkat ikaw ay sinisikmura. Ang tanong, Brad, ba't iinom ka ng alak? Sinisikmura ka ba? Kaya kapag nakalimang tagay ka, anong gagawin mo? Maninikmura ka na. So kung di mo naman kailangan, ba't iinom ka? So kailangan ilalagay natin sapagkat ang pag-inom ho, minsan nagsimula sa 1, 2, 3, 4. Kaya nga 'di ba sa Korinto, ni-rebuke ng ating kapatid na Pablo dahil yung mga mananampalataya doon, hindi pa katapos ang Lord's Supper, nagiinuman na, nagkakainan na, at naglalasingan na. Kala mo, miyembro ng iglesia, naglalasingan. So hindi dapat yon mga kapatid. Sabi doon, ito, in-address sa mga babae. Yon. Na ang sabi doon, the aged woman likewise that they be behavior of becoming holiness, not false accusers, not given to much wine, teachers of good things. Sino ang magtuturo sa mga anak, mga kapatid? Ang mga babae, ang mga nanay. Kaya ang nanay dapat maraming alam sa biblical truth. Sila kasi ang binigyan ng mandate na magturo ng mga mabuting bagay that they may teach the young women. Alam mo, sila rin ang magtuturo sa mga kabataan, sa kanilang mga anak. To be sober, to live, to love their husband, to love their children, to discreet chaste keepers at home. Yon, yung mga asawang babae, ano daw ang tawag? Keepers at home. Kayo ang nakakaalam ng management ng bahay. Kaya yung nagagawa ng babae, nagagawa ba natin, brother? Naku, hindi ko magawa talaga nung nandito na ako sa bahay. Naku, parang pagod, gusto ko pang magbiyahe ng tututudo. Ang dami palang trabaho sa bahay. Hindi na uubos-ubos. Kaya tayong mga lalaki, dapat unawain natin ating mga asawang babae. Napakahirap pong trabaho ng nasa bahay. Yon, mabuti na nga lang kami ni Miss palaging nasa bahay din. Nagkakatuwang na lang kami. Yon, ligpit dito, ligpit doon. Yung mga dapat ibinta na. Itong putik na namin ibinta ito, wala nang bumibili. Pero kung mayroon, mayroon na wala tayong bahay sa bahan. So, pag kami nag-aayos ni Mrs., siya ang ako ang taga-sabi, ibinta mo na yan. Pag sinabi niyang, ay, kailangan mo. Hindi mo na kailangan yan. Huwag ka nang tumutol. Hindi, wala na tayong tutulugan. Wala, ang dami nang nakalagay. Yun. So, unti-unti na namin inaano yon, yung mga hindi kailangan. Ganon din sa ating spiritual na buhay. Ang dami nakabagahe sa ating puso na dapat itapon mo na sa Pacific Ocean. Kasi pag hindi mo, pag lumaki ang alon, Brad, lulubog ka. So ano pa? Yung tinatawag na community and accountability. Yon. Ang sabi ni dito sa Hebrew chapter 10 verse 23-25, let us hold fast the profession of our faith without wavering, for he is faithful that promise. And let us consider one another to provoke one in love into the good work. Tapos sabi niya, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Yun po nakasulat sa Hebrew 10:23 hanggang 25, no? So, pag sinabing discipleship flourishes within the context of Christian community. So, di ba tayo dito, no? Isang komunidad na po tayo. Kaya maganda siguro, Brother Eric, magkaroon tayo ng isang subdivision na ang nakatira puro Primitive Baptist. Kaya sabi ni Elder Bim, Elder, siguro dito na lang tayo sa Kabanatuan. Dito na lang tayo magtayo lahat ng primitive. Sabi ko, hindi ma-exclusive tayo. Paano naman yung nasa Norte, nasa Bisaya, ay hindi ganun eh. Ang community na tinutuko, yung iglesia within the local church. Yung talaga community. Na tayo-tayo, minsan kami dito sa nagdi-dinner, kung saan ang Bible study, yon kina Sister Janice. Minsan doon na kami nagdi-dinner eh. Doon kay Nanay Nita, doon naman kami nag-breakfast. Yon, every day. Pag nag-text si Nanay Nita, Pastor, punta ka dito ka na, mag-breakfast. Ay, sino ba ang tututol?
Di ba? Yun, dito ka na magkape, pastor. Kaya paborito ko ng kape ni Nanay Nita. Yun, kami nagde-devotion nun. So, yung community ng mga believers, ito ang dapat hinahanap natin. Mahirap po makipagkausap sa hindi mananampalataya. Sabi doon sa servanthood and mission. Sabi doon, now, sa 1 Corinthians 5:20, now then we are ambassadors of Christ, as though God did beseech you, by us we pray you, and Christ instead be you reconciled to God. So, di ba nyo alam mga kapatid, na tayo lahat ay ambassadors ng Panginoon. Yon. Dito sa Pilipinas, may iba't ibang bansa, mayroon silang ambassador dito. Anong ibig sabihin ng ambassador? Sila yung nagre-represent ng bansa. Halimbawa, naglagay na po ng ambassador dito ang Ukraine. Dati wala pong ambassador sila. Pero nung pumunta po si President Zelensky at nakipag-usap kay President Marcos, ay sabi niya, President BBM, so naglalagay na rin sila ng ano dito, Brad. Ano tawag doon? Yung may ambassador. Tapos anong tawag doon, Brad? Yon. So ang dami ditong mga ambassador. Tayo rin, sa karamihan, tayong Pilipinas, halos karamihang bansa, mayroon tayong ambassador. May nagre-represent na po sa Pilipinas doon sa ibang bansa. Pag sa nag-represent, ikaw yung magtatanggol. Ikaw yung papakita ng kung ano yung Pilipino. Kaya mo, ambassador ka tapos para kang hindi Pilipino. Yun, para kang Indiano o kaya Haponiso. So dapat, kung Pilipino ka talaga, ipakita mo. Pag siniraan yung Pilipino, ikaw yung magtatanggol. So, ano po, mga kapatid? Tingnan po natin. Sabi doon sa Matthew 20:26. Yan, dito lang ang focus ha. But whosoever will be great among you, let him be your minister. Ito yung sinasabi ko kanina, mga kapatid. Wala ho ditong great. Wala ho ditong amo. Wala ho ditong mataas sa atin. Tayo po ay servant of God. Kaya tinawag silang disciples are called to follow His example, serving others with humility. Ano pa? Compassion and sacrificial love. Yung kapag naglilingkod tayo, ipairalin natin na kapag tayo'y naglilingkod, huwag niya isipin, ano kaya ang balik nito sa akin? Huwag, mga kapatid. Kaya nga sacrificial love eh. Ano pa, mga kapatid? Impact of discipleship in the Christian church. Ano kapag tuloy-tuloy po yung discipleship? Number 1, yung impact nito, transformation growth. Kaya ang sabi doon sa Romans 12:1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. So may hinahanap ang Diyos na totoong paglilingkod. Ibibigay natin yung buong buhay natin sa Kanya. Hindi 50-50. Kaya minsan yung mga Kristiyano, pag ibinigay lang 50-50 sa Diyos, makita mo 50-50 din yung kanyang buhay. 100%, Matthew 22 verse 37, love God above all, with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Yun ang required ng Panginoon. Ano pa, mga kapatid? Sabi doon, strong Christian community, ito yung impact ng discipleship. Magiging matatag yung Christian community. Kaya magkakaroon sila ng ano? Let brotherly love continue. Hebrew chapter 13 verse 1. Kaya walang mag-aaway. Nung dati kami sa Tanyag, no? Nung Pentecostal kami, ang dami pong silusan. Ang dami pong mga kamunduhang nangyayari. Yon, silos dito, silos doon. Mayroon ka, nagkakabuntisan pa eh. Kasi parang wala na, naging worldly na. Naging worldly na. So sa atin mga kapatid, pairalin natin yung alin? Yung tinatawag pong let brotherly love continue. Pag sinabing let brotherly love continue, mamahalin po siya sacrificial love. Walang kondisyon.
Kasi kung bibigyan natin ng kondisyon ng bawat isa sa atin, wala hong magmamahal na sa atin. Kasi lahat po tayo ay may weakness. Sa akin pa lang, pag tumingin kayo sa akin, di maliit si pastor, parang hindi pumuputi. Parang palagi lang damit. Parang nahalata ko ikaw, pastor. Palaging puti ang suot ko. Maitim na nga ako, suot pa ako ng itim, hindi na ako makita. Kaya nga palaging puti. Kaya nga, tinumbayin ko ng ganito, sa sunod, green na ito at blue. Sabi ko, alisin mo na itong para pag nag-combine eh. Maganda kasi yung pagputi, green, blue, ano pang mga o kaya itim Kitang kita. Ibig sabihin, kung titingnan natin yung weakness, baka hindi na tayo magkita-kita. Kasi lahat po tayo ay may kahinaan. Mayroong pwedeng ipintas. Kahit pa anong gwapo yan, kahit anong ganda. Sabi nga nung isang dalaga, pastor, ayun nanliligaw sa akin, ang gwapo talaga. Pero nung nakilala ko, grabe, ang sama pala ng ugali. So, mayroong talaga. Yun. Ano ngayon ang gusto mong asawahin? Kahit pangit, basta magandang ugali. Wala naman, sa ating Kristiyano, walang pangit. Yun. Maaring yung kanyang physical na anyo, mayroong kasi tayo nagkukumpara, kaya nakikita natin na siya'y ganun. So sa Diyos, walang comparison. Nilikha niya yan, sabi niya, all very good. Walang pangit. Kailan nagsimula ang pangit? Genesis chapter 3. Yun, doon na nagsimula yung lahat ng pangit. Nung nagkasala na si Adan at Eva, doon nakikita na mga pangit. Yun, pangit ang mukha, pangit ang kulay, pangit ang ganito, lahat ng kapangitan ay naiisip na ng tao dahil because of sin. So ano po? Impact on society. Yon, ito na po, last final verse po natin ito. Kapag maayos po yung ating discipleship, ito yung mangyayari mga kapatid. Sabi daw ng ating Panginoon, if my people which are called by my name shall humble, yung tulad ng sinabi ko kanina, shall humble themselves and pray and seek my face and turn from the wicked ways. Ano yung mga resulta mga kapatid? Then I will hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Yun lang ang solusyon para manumbalik yung bayang Israel sa ganitong estado na yung kanilang lupain. Kasi nangyari ito na kahit sila'y nagtatanim, yung anin na parang wala eh. Parang naglagay ng tubig sa basket. Pero ang sabi ng Panginoon, manunumbalik lang ito kapag ginawa nyo ito, maging humble sa sarili. Pangalawa, manalangin. Pangatlo, seek my face. At pang-apat, turn from their wicked ways. Yon. Kasi pag hindi mo ginawa itong apat na ito, kulang. Kaya humble, pray, seek my face, turn from the wicked ways. Yun po yung magiging resulta. Forgive their sin, heal their land. So, yun po lang ang ating kabuuan ng ating pangaral ngayon. So, the crucial role of discipleship and the Christian church. Ito yung kailangan natin gawin ngayon mga kapatid. So, nagkwentuhan nga kami mga elders, medyo crucial po ang sitwasyon ng mga primitive Baptist sa Pilipinas. Kasi unti-unti na parang nawawala. Sa Mindanao, dati napakaraming primitive. Nung pumunta po ako doon, halos naghihingalo na mga ibang primitive doon. Kami walang ginawa doon, kundi dalawin yung ibang primitive doon. Kulang ko sila sa fellowship. Dito sa Luzon, medyo masigla pa ang mga primitive Baptist. Sa Mindanao talagang ang lalayo. Magbabiyahe pa sila ng napakalayo para mag-fellowship. Pero kung talagang gustong mag-fellowship, wala namang layo yan, di ba? Kung nga talaga, minsan, napakalayo yun ng Cagayan. Pag alis ko dito, ang oras niyan, 17 hours talaga ang travel ko eh. Pero excited ako, Brad, na makapunta. Hindi dahil sinabi kong malayo, malapit. Kahit naman malapit, pag hindi ka talaga, wala sa puso mo, hindi mo talaga mapuntahan yan. Pero pag excited ka na sa puso mo, walang complain na, ang layo naman. Ang mahal ng pamasahe.
So ipag-pray mo lang. Kapag nasa puso naman, ang Diyos naman magpo-provide. So yun lang po sa umagang ito mga kapatid. At tayo po tumayo at tayo po manalangin. At pagkatapos ito ay magpaawit si Abiel. Okay, salamat o Lord sa umagang ito, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya. Salamat muli sa pagkakataon na kami po binigyan mo ng pagkakataon na makarinig ng salita. Sa mga natitira po naming oras, kayo po ang mangunat bumabay sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.